So, nung mga nakaraang linggo po ay na-establish natin na ang banal na Espiritu, ang ikatatlong persona ng Trinity, and He is co-equal, co-substantial with the Father and with the Son. And we have touched that the Holy Spirit is a person. He has a personality. Meron siyang feelings, no? Siya ay nagre-react din kung paano tayo nakikipag-fellowship sa Kanya o kung paano natin siya kinikilala. We have read that He grieves, nalulungkot siya. Okay? Sa mga pagkakataon na binabaliwala natin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Amen? So, sa Matthew 28 verse 19, "Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." So sa mga panahong ito, ay nais nating higit na makilala ang banal na Espiritu. Na-establish natin nung ang Panginoon Jesucristo ay bumalik na sa langit nung natapos niya ang kanyang misyon dito sa lupa. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo na ilibing. Subalit pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. And He stayed some more 40 days on earth. Siya pa ay nag-minister din sa mga tao, but yung time na siya ay aakyat na sa langit, ay pinababa naman niya ang banal na Espiritu nang sa ganon hindi tayo maiwang ulila. Kaya nagkaroon ng Day of Pentecost, no? Dun sa upper room where the 120 disciples were just praying and gathering, and sharing, and all of a sudden the tongues of fire came, amen, and the power of the Holy Spirit came upon those people. At hanggang ngayon, hindi pa umaalis, hindi pa lumilisan ang banal na Espiritu dito sa mundo. Amen. Praise God. No? Siya ay nananatili dito sa kapanahunan natin. So it's very important na magkaroon tayo ng understanding, ng tamang kaisipan, ng tamang pakikipag-ugnayan natin sa banal na Espiritu. The Holy Spirit, He is the gift of the Father. Amen. Praise God. To His people on earth, to initiate and complete the building of the body of Christ. No? Siya ay nanatili dito nang sa ganon ang church, the body of Christ will be strong. Amen. Na tayo ay nagagabayan ng sa tamang paraan kung paano tayo magsasubmit sa ating Panginoon Jesucristo at maintindihan natin ang mga iniwan niyang salita para sa bawat isa sa atin. At yung body of Christ na yan ay tayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Tayo yan. Amen. Kasama tayo. We are the church. We are the called out ones. Tayo ay naririto lang sa building. Diba? Sa pagsabi mo, let's go to church on Sunday. Ikaw yung church eh. So bukas sasakay na naman tayo, matatraffic na naman tayo, natatraffic ang church. It's okay. Amen. Habang nasa traffic ka, you can pray. Amen. Mag-memorize ka ng scriptures. Mahirap ba yon? So may time ka na makipag-ugnayan sa Panginoon at makikita mo habang ginagawa mo yon, yung traffic na parang Red Sea ay nagbubukas at dumadaan ka na lang mabilis. Amen po ba? Wala ka pang stress, blessed ka pa. Tama. Amen. So God is good. Alam niya yung mga pangangailangan natin. He is also, the Holy Spirit is the agency by which the world is convicted of sin. Pag tayo gumagawa ng kasalanan, ang nagko-convict sa atin ang banal na Espiritu. Diba? Alam mo yan. Deep in your heart, alam mo hindi maganda yan sa harapan ng Panginoon. So, ang tawag po dyan ay conviction. Iba naman yun sa condemnation. Yung condemnation, yung tinuturo ka, wala ka ng pag-asa, nagkasala ka, hindi ka na makakabalik sa Diyos, wala kang kwenta, Kristiyano ka pa naman, di ba? Condemnation yon. Nanggagaling yon sa kaaway na si Satanas sa Diablo at kanyang mga kampon. So, balit yung conviction, pinapaalala sa'yo, nakasalanan yan. So, ang magiging reaction mo is mag-repent. Amen. Bumalik ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Kanya, magsisi ka, at tumalikod sa kasalanan. That's conviction. At alam mo yung gagawin ng Panginoon, patatawarin tayo. At yayakapin ka pa ng Panginoon.
Amen? Praise God. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So the Holy Spirit convicts us of sin. The Holy Spirit also glorifies our Lord Jesus Christ. Ito sa pinaka-matinding ministry ng Banal na Espiritu. Through Him, we glorify the Lord. Nakakaawit tayo sa Kanya ng buong puso. Na itataas natin siya. Amen. Namamahal natin siya. We glorify Him through the ministry of the Holy Spirit. And as believers, tayo pong mga believers, the Holy Spirit transforms us into His own image. Amen. Into the image of Christ. Amen. Kaya nga merong fruit of the Spirit. Siyam din yan, di ba? Yun yung mga ugali na hinuhubog sa atin ng banal na Espiritu, which are exactly the fruit or the attitude and the character of our Lord Jesus Christ. So yan po yung mga ilan sa mga gawain ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. The moment you accepted the Lord Jesus, the moment na nagkaroon ka sa iyong kaisipan na, Lord, kailangan pala kita, kailangan ko ng Diyos. Dati, nabubuhay lang ako sa sarili kong lakas. Meron akong Diyos, paminsan-minsan, pero nung time na sinabi mo, Lord, naintindihan ko yung ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Yung pala ay para sa akin. Minamahal mo ako, iniibig mo. Pag nagkaroon ka ng ganong consciousness, alam nyo, nag-uumpisa na pong mag-transform ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen? Praise God. Sabi po sa John chapter 16, let's go there. John chapter 16, verses 7 to 9. Nevertheless, I tell you the truth, it is your advantage that I go away. Jesus speaking here, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you, and when he has come, he will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment, of sin because they do not believe in me. So yun po yung mga ginagawa ng banal na Espiritu. So minsan, akala mo kahit walang nakakakitang iba, pero you're still convicted that this is sin. Amen. Ako lang ba yun? Diba? Alam natin eh. That's the conviction of the Holy Spirit. Dahil mahal tayo ng Diyos, kino-convict tayo ng Panginoon. We remember this, that the Holy Spirit is God's active breath. Siya ang hininga ng Diyos para sa mga buhay natin. Amen? He's the active breath of God, where He wishes in creating faith, where He wishes, He creates faith through the water and the world. No? He blows. Kaya sabi niya, paano ka na born again? Para kasing yung hangin ng banal na Espiritu ay umihip. At ako'y napasama doon sa ihip ng hangin niya. It's the breath of life. Amen. You don't know where it comes from, but it's from the Holy Spirit of God. Dati hindi ka naman born again. Dati hindi ka naman interested sa Word of God. Interested ka lang mag-selfie, di ba? Iniisip mo lang yung sarili mo. Paano ako magsasurvive? Paano ako mabuhay? Anong para sa akin dyan? Akin, 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 di ba? Pero nung tayo po ay nakasumpong ng salita ng Diyos at may nag-share sa atin ng salita ng Diyos, naka-attend tayo sa lugar na kagaya nito, where the Word of God is preached uncompromisingly, na-realize natin that there is God at kailangan ko ang Diyos. Amen? And na-realize mo yung cross of Calvary ng Panginoon na nabayubay doon, hindi niya inalintala, anuman publicly nandoon siya, napahiya siya, diba? Pero lahat siya na ginawa niya para sa iyo at para sa akin. Because March 1, 2050, nakita niya ang bawat isa sa atin, naririto ngayon. Amen? Praise God. Kaya nga sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga natiis niya lahat ang pagdurusa doon. Because alam niya, today, naririto ka. Amen? Today, yung mga new friends natin, naririto, nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So every one of us, bawat isa po sa atin, we love to receive gifts. Tama po ba yun? Gusto natin nakakatanggap ng gifts. Lalong-lalo na if these are given by our loved ones. Exciting, no, na makareceive ng gifts. Sino po ba dito na binibigyan ng gift ay nalulungkot? Diba? Halimbawa, nakabalot, ang ganda-ganda ng balot, bibigay sa'yo, nalulungkot ako eh, kasi bibigyan mo ako ng gift, diba? Pag binibigyan tayo ng gift, masaya tayo. Tama po ba?
di ba? Yung kung normal ka, di ba? Excited ka pa nga, minsan binubuksan mo agad, ano itong gift mo sa akin. And today, we will open the gifts from God. Marami pong nakahandang gifts o regalo ang Diyos para sa atin. He calls them the gifts of the Holy Spirit. Alam niyo po ba yon? At least He has 9 gifts para sa atin. Regalo niya yan. Wow! Diba, excited ba kayong tanggapin ang mga gifts na to ng Banal na Spirit? Iba sa inyo, medyo malungkot na. Marahil may pinagdadaanan tayong mga sitwasyon sa ating buhay. Diba, marahil ay may hindi nagtugma-tugma yung ating mga expectations. No? Nakaraang linggo, nakaraang buwan, marahil nalugi ka or something like that. No? Pero ngayon, binibigyan tayo ng gifts of the Holy Spirit. Are you ready to receive them? Parang hindi masyado excited. Are you ready to receive the gifts of the Holy Spirit? Amen! Amen! So every one of you is entitled to these gifts. Lahat tayo no, ay bibigyan ng Panginoon ng gifts na ito. And they are given, bakit tayo binibigyan ng gift? To help us, to equip us, and to encourage us. Yung gifts na yan, hindi masasayang yan. These gifts will help us. This gift will strengthen us, equip us, and it will encourage us. Lalo na sa mga panahon minsan na yung ginagawa ng kaaway sa atin, he discourages us so much. Dini-discourage tayo, no? Minsan, wag ka nang pumunta sa church, dini-discourage ka pang magpunta sa... Wag ka nang magbasa ng Bible. Diba? Papagod ka na. Naaanto ka na, wag ka nang magbasa, wag ka nang mag-devotion. Ayan, all sorts of discouragement. But you know, the Holy Spirit, hindi niya tayo iiwanan at hindi niya tayo pababayaan. He will make a way na tayo ay lumakas muli, ma-encourage uli, at bumalik sa relasyon na ninanais niya para sa atin. Amen. Minsan binibigyan pa tayo ng sakit, di ba? Sakit ang ulo mo, masakit ang mata mo, hindi ka na makabasa. But you know, hindi po papayagan yan ng Banal na Espiritu, magtagal yan, at tayo po ay iaangat niya from where we are today. Amen? So its main purpose is to build the body of Christ. Kaya may mga gifts of the Holy Spirit para din yan sa body of Christ, para po yan sa atin. Nang sa ganon, kahit nagpupunyagi ang kadiliman, diba, na mag-organize ng kanilang lakas against the people of God. Kasi gusto niya lahat tayo ay madala niya sa kadiliman. Pero sinasabi ko, He's too late. He's too late for the Philippines. Inaangkin natin ang bayan na to para sa Panginoong Hesukristo. Hindi to para saan-saan lang na maitatapon. This nation belongs to the Lord Jesus Christ. Habang ang church ay naririto, meron tayong claim for this nation. May claim tayo for our children and for our grandchildren and the great-grandchildren of the Philippines. Amen! Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So the list of spiritual gifts is found in 1 Corinthians chapter 12, verses 8 to 10. Okay, tignan po natin yan. 1 Corinthians chapter 12. Okay? Andun po ang mga gifts of the Holy Spirit includes wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discerning of spirits, speaking in tongues, and interpretation of tongues. These are all manifested gifts. Nakikita po ito, nararamdaman ang mga regalong ito para sa atin. 2 Peter chapter 1 verse 3. This is to confirm the gifts of the Holy Spirit. So depende na yan sa atin kung ito ay pagyayamanin natin, kung i-value natin ang mga gifts na to, o kagaya ng mga ibang gifts niyo, ilalagay niyo na lang sa bodega. Sabi niya, ay, meron na ako nito eh. Lalagay mo na lang sa bodega. O yung iba, i-donate niyo na lang mamaya dyan sa tiyangge ng ating youth. Okay? Pero ayaw nating gawing ganun ang gifts of the Spirit. I-value natin. No? Tignan natin, talastasin natin ang mga gifts na to. Huwag nating agad, ayoko niyan, di ba? O nire-reject natin agad. Ay, hindi na yan para sa mga panahon na to. Dami nating pag-iisip na sumasalungat sa gusto ng Panginoon para sa iyo, para sa akin, sa mga panahon na kagaya nito. 2 Peter chapter 1 verses 1 to 3 says, His divine power has given us everything we need
for life and godliness, through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. The gifts of the Holy Spirit are part of everything we need to fulfill His purposes for our lives. Maliwanag po ba? Ang sinasabi po dito ng salita ng Diyos, binigay na, His divine power has given us everything we need. Nung namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, natapos ang labanan, nanalo ang Panginoon, at pinanalo niya ang mga buhay natin. So, patuloy ang church. Thousands of years ago, naririto pa rin ang church. Binabalita natin ang good news, the gospel, na panalo na ang gyera na to in our favor. Amen? Ang champion natin, ang Panginoong Jesucristo, pinanalo na ang war na to para sa atin. Amen? The battle has been won. Nasa atin na ngayon kung tatanggapin natin ang panalong yan. Kung i-recognize natin our Lord Jesus Christ as the Commander-in-Chief of the hosts of heavens. Amen. As our Savior and Redeemer. Tayo ay binawi niya mula sa pagkasangla. Ni-redeem tayo. Amen. So ito ngayon ay napoproklama sa buong mundo. Marami namang taong tumatanggap nito. At ngayon sa Pilipinas, napakarami na pong mga tao ang tumatanggap sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Now it's a matter of walking on those truths, walking on the promises of God. Nasa sa atin pa rin ang huling desisyon. Amen? Kung tunay ngang i-value natin ang mga binigay sa atin ng Panginoon, or pang Sunday lamang ito, or baksakali in the future magamit ko. Pero ang gusto ng Panginoon, araw-araw, merong tayong buhay na relasyon sa Kanya. Amen. At ang mga gifts na to, ng Banal na Espiritu para sa atin, ay maggamit din natin araw-araw. This is not for an exclusive few. Sa oras itinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, tinanggap mo ang Banal na Espiritu, kasama na ang mga gifts na ito. Amen? So, binabasa po natin ang Biblia, madadiscover natin ang mga gifts na ito, at ito po ay para sa atin. Sinasabi ng 2 Peter 1:3, lahat, everything we need for life, binigay na niya. Inayos na niya. Bago ka pa nabuhay, inayos na niya lahat ang mga kailangan natin sa buhay. And godliness. Dahil ang gusto niya ang buhay natin ay matuwid, maka-Diyos. Yung ibang nahihiya magsimba. Ayoko magsimba, baka sabihin nila, masyado akong, parang maka-Diyos. Bakit makahihiya yun? Anong gusto mo, maka-demonyo? Dalawa lang yan Diba? Dalawa lang yan. Pili ka. Diba? It's okay if they call you maka-Diyos. Praise God! Now is the time, now is the season when the church will be rising up, bringing up the light of God, the laser beam ng Panginoon. Wag na tayo magtago. Minsan nga hindi nila halata na born again ka pala, Christian ka pala Walang nakakaalam. Namatay na lahat yung mga kasama sa opisina, wala ka man lang na-share, hindi mo alam saan sila nagpunta. Maka-Diyos, no? Binigay ang mga bagay na to. He supplied all our needs na kailangan natin. The needs of life. Ano ba yung mga yon? Marami. Diba? And for godliness. Yung pera na kailangan mo, may stock na dyan si Lord. Come on. Yung pagmamahal na kailangan mo, marami si Lord nun. Kaya hindi na kailangan naglulupasay ka, iyak ka ng iyak. Kasi iniwan ako ng asawa ko. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Iba nga, boyfriend pa lang, naglulupasay na. Mabuti nga, nakilala mo na ng habang maaga, iniiwan ka pala Maghihintay ka pa, iiwan ka rin naman. But the love of God is applied in our hearts. Amen? Yan po ang benefits pag nasa church kayo. Alam niyo yung katotohanan. And the knowledge of truth will set you free.
kahit nakahalera lahat ng mga katotohanan dyan, kung di naman alam yan, nakakulong ka pa rin. So the knowledge of truth will set you free. His divine power has given us everything we need for life and godliness through knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ang Panginoon ang tumawag sa atin. Ang Panginoon ang nakahanap sa atin. Sinasabi nyo kasi, I found God. Hindi naman nawawala si Lord eh. Tayo yung nawawala at yung iba nagwawala. He found us, called us. Kahit paikot-ikot ka, patago-tago ka, sabi, anak, time's up, halika na dito. Tinatawag na kita. Live for me. Live your life in godliness. Bakit ine-emphasize sa atin, even in these last days, na kailangan tumino ng ating buhay? We live a godly life. Dahil kung hindi titino ang ating buhay, wala tayong kaibahan sa mga buhay sa kadiliman. Alam niyo ba sa kadiliman, uso ang tsismisan. Maraming uso doon. Diba? Sa kadiliman, parating ng iisa. Tuwang-tuwa sila pag naisahan ka. Sa kadiliman, may nakawan, may bulahan. Diba? Lahat na ng pwedeng gawin. No? May lisensya na sila, gawin nila lahat. Diba? Pero ikaw ang tinawag ng Panginoon. God expects us to live a godly life. Sabi niya yung godly. Godly life. Amen. Although tayo perfect, nandito nga ang ministry ng Banal na Espiritu to teach us, to comfort us, to convict us of all these sins. Amen? Nang sa ganon, maituwid natin ang buhay natin. Amen? At makagalaw tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And the gifts of the Holy Spirit, sabi po dito, sa last sentence, 2 Peter 1:3, and the gifts of the Holy Spirit are part of everything we need to fulfill His purposes for our lives. Ang mga regalo ng Banal na Espiritu binigay nang sa ganon ay may sa buhay natin ang mga purpose para sa ating, ang layunin ng ating buhay. Hindi naman niya tayo iniwang ulila. Bahala ka na sa buhay mo. O ngayong Kristiyano ka na, sige, bahala ka na, ikaw ng bahala. Hindi ganon eh. Iniwanan na tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu nang sa ganon ang buhay natin ay maging mainam, sumasagana, at nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. Amen po ba? So yan po ang naisin natin, makalakad tayo sa katwiran ng Diyos, sa kasaganaan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sa liwanag ng Diyos, sa kagalakan. Alam niyo mga Kristiyano, dapat masasaya tayo. Dahil kasama natin ng Diyos. Hindi kayo mukhang Biyernes Santo, wala pang ang Biyernes Santo, nauuna na tayo. No? Pag punta sa opisina, nakasimangot kayo, hindi kayo mabate. Pag mo akong batiin, may problema ako ngayon. Huwag kang makahara-hara dyan sa harap ko. Get out! Ang gine-get out lang natin si Satanas. Pero yung mga tao di natin naaway. Amen? Godliness. Kailangan po natin yan sa mga huling araw na ito. Makikita ang kanino kay Lord, sino kay Lord, at sino ang sa kadiliman. Amen. So the gifts of the Holy Spirit. Actually, there are 3 categories of the gifts of the Bible. No? Makita natin sa Bible. 3 categories yan. No? The motivational gifts, ito yung binigay sa atin ni Lord Jesus Christ. Nagbigay din siya ng gifts sa atin. Pero hindi ko ma-discuss lahat. So I will be really discussing the manifestations of the gifts of the Holy Spirit. Yung motivational gifts, basahin niyo po yan sa Romans chapter 12, verses 6 to 8. No, there's a gift of prophet, service, helps, mahilig tayong tumulong. No? Teaching, it's a gift. Kung nakakapag-exhort ka, nakakapagturo ka, exhortation. Diba? For instance, mamaya may mag-exhort sa atin sa pagbibigay. Dahil siya ay giver, may exhort tayo upang huwag tayo matakot magbigay. We will invest in the kingdom of God. Amen? So yung mga dating kuripot, hindi na nagiging kuripot. No? Tayo ay generous na sa pagbibigay sa Panginoon at makikita po natin yung blessings ng Panginoon na ay very generous din sa ating mga buhay. Hindi na tayo natatakot magbigay. It's giving, diba? It's a gift.
Hello? Yun ang gustong-gusto kong gift. Sabi ko, Lord, give me that gift. Okay, marami sa inyo, alam niyo yung dream ko is to become a philanthropist. Sabi ko parang, Lord, pero yun ang dream ko eh. Pagdating ko sa certain age, I want to really help. I want to be a philanthropist. It's a giving gift. Pero wag kayong lalapit sa akin mamaya. Kasi yun, yung sinasabi ng Lord, sino yung bibigyan ko. Amen! Praise God, okay? Number 6 is gift of administration. Okay, these are motivational gifts. Leadership, this is a gift. Alam ko, dito sa 10:30, almost all of you, merong gift of leadership. Amen? 101% meron kayong gift of leadership. Parang hino-hold back nyo lang. Alam niyo pa ba, we need cell leaders. Sabi, hindi sila lang yan, hindi, ikaw yan. Amen. Ikaw na nakikinig ng salita ng Diyos, no? Leadership gifts. And we also have the gift of mercy. Halimbawa, nangyari yung Undoy o nangyari yung Yolanda, andun ang puso mo, hindi ka mapakali. Kailangan, to do something, mag-visit ka doon, to comfort somebody, or magpadala tayo ng mga gamit doon, which we did as a church. Nagpadala naman po tayo doon. Amen. It's a gift of mercy. And then we have the ministry gifts, which are the gifts of God the Father. Binigyan niya tayo ng 5 gifts. Apostle, mga nagtatayo ng mga churches. Okay. Uncompromised word of the living God. We have a gift of a prophet. This is the office of the prophet. They can proclaim nationally kung ano yung mga gustong ipadating ng Panginoon. Amen? Pag sinabi ng prophet, the nation repents, the nation will repent. Amen. And then, meron ding gift of an evangelist, yung mga nagkukrusada ng thousands and thousands of people. Okay? Gifts of pastor, your pastors are gifts to you. We are a gift to you. Parang hindi kayo maka-amen. Pastors are gift to the church. Kaya mahalin natin yung mga pastors natin. Amen? Although we're not perfect, diba? Pero we're gifts to you. Nilagyan kami ng heart ng Lord to raise you up as leaders of His church. We're not contented if you just remain there. We want you to rise up as leaders in the church. Amen? Ang ating goal is to make every believer a leader of leaders. Sabihin niyo ngayon, every believer, and that's me. To make every believer, that's me, a leader of leaders. Come on. Ang dami na ngang leaders ang kadiliman eh. Hindi ba natin tapatan man lang? Di ba? Pero alam ko, we will rise na mas malaki pa kaysa sa ginagamit ng kadiliman ngayon. Ikaw na parang feeling mo, ordinaryong-ordinaryo ka, ang tingin sa'yo ng Panginoon, leader ka! Sinosuppress mo lang. Pero today, God will set you free. Hallelujah! Woo! Praise God. Amen. Amen. And teachers also a gift, no? Administrative gift na binigay sa atin ng God the Father. And now we go to the manifestations of the Holy Spirit. These are the gifts of the Holy Spirit. The word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, and tongues, and the interpretation of tongues. So we'll just go through it para makita natin ang mga gifts na to, at kung meron ka yan and you desire for this gift, go for it. Sabi mo, Lord, gusto ko ng gift na yan. Thank you, Lord. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Number 1 is the gift of wisdom. Kailangan natin itong lahat. Katalinuhan. Kahit hindi tayo nag-graduate sa graduate school or doctorate or whatever, kahit natapos natin elementary or primary, we can ask God for wisdom. Amen? The wisdom is the ability to make decisions and give guidance that is according to God's will. Wisdom is towing the line for God's will. Yung nais ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon ang matumbok natin. Wisdom. The book of James says, ask for wisdom, and He will liberally give you wisdom. Ask. Humingi ka.
Yung mga mag-exams dyan, humingi kayo ng wisdom. Sa ating mga buhay, araw-araw, humingi tayo ng wisdom. Lord, bigyan mo akong katalinuhan. Minsan nawiwindang ka na, hindi mo naman naiisipin mo. You just keep still and ask God, Lord, give me wisdom. And He will give you wisdom. Hindi sinungaling ang salita ng Diyos. Pag sinabi niya, magbibigay ako ng katalinuhan, magbibigay siya ng katalinuhan. Amen. Praise God. Diba? So, may nag-aasa niya, sasagutin ko ba siya o hindi? Hingin mo yan sa Panginoon. Hindi sagot ng sagot. Oo. Hindi. Oo, hindi. Diba? You ask God for wisdom. Pakakasalan ko na ba yung babaeng yan o hindi? Sabi ng Lord, pakasalan mo na daw. Diba? Ask for wisdom. No? Makikipagbalikan ka ba o hindi? Yan yung mga tanong ngayon eh. Ang una muna, bumalik ka sa Lord. Yun ang pinakamagandang mangyayari. No? Yung mga partnership nyo sa mga negosyo niyo, lalo na sa mga hindi nananampalataya. Diba? Pray for it. No? Share to that partner the living Word of God. Kasi magkakaproblema kayo later on. No? Lalo na nagpapakasal kayo sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon. 99% may problema. 99.99. Nagkakaproblema talaga sila. Mga pareho. Bawa, nagpakasal ka, ang gwapo-gwapo kasi, kamukha ni Ding Dong Dantes. Kaya hindi ko talaga maiwasang hindi magpakasal. Diba? E nung kinasal na kayo, yun na. Problema na yan. Okay? So, ask wisdom. Number 2, the gift of knowledge. Gift of knowledge, the ability to have an in-depth understanding of spiritual issue or situation. May mga sitwasyon tayo sa buhay, hindi natin may iwasan yan. May mga sitwasyon tayo, may mga problema tayo, may mga issues tayo. Ang gift of knowledge is the ability to understand. Wow. To understand. Pinapakita na kung ano ang kahinatnan ng mga to. So, hindi agad tayo nag-give up, no? Tinitignan natin. O hindi agad tayo nasisiphayo. Tinitignan natin. Meron ako isang kaibigan na matayan siya ng anak, 5-year-old son. Siyempre talagang na-shake yung mundo niya. But she stood still and asked God for peace. At sinabi sa kanya sa puso niya na yung anak niya kasama na ng Panginoon. It's hard. Mahirap yun. Diba? Mga ibang tao tatalikod sa Diyos, diba? Magagalit. But she chose the right thing. Sabi niya, Lord, hindi naman amin ang buhay namin. I submit my son to you. At God gave her peace, deep peace in her heart. Okay? So may kaalaman ka, pinapakita na kung ano ang issue behind that issue. Number 3, gift of faith. Gift of faith is being able to trust God and encourage others to trust God. Meron kang malalim na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Gaano kaya kalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon? Alam niyo kung paano pa yan lalalim? Kung araw-araw ay nagbabasa tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos, lalalim at lalalim at lalalim ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi mo pwedeng makuha ito some other way. Amen? Hindi pwedeng, basta attend ka lang ng Sunday, lalalim na yung pananampalataya mo. May pananampalataya ka because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Every Sunday, you get your dose of the Word of God. What if you do this every day? Magbasa kayo ng Bible every day. Mag-devotion pa. Amen. So we suggest you read the Daily Bread. Meron tayong maliit na booklet dyan. Just read it every day. Meron doon ng Word of God, may maliit na istorya, may question pa. Napakaganda po. Liit-liit na booklet, but it's big. It will become big in your heart. So kung every day, minsan nga yung message doon, akin yan ha. Diba? Tamang-tama sa akin yung salita ng Diyos ngayon. Kailangan lumalim tayo sa salita ng gano'n. Sa gano'n, ang gift of faith, ang pananampalataya natin ay lalago ng lalago ng lalago. Now, nothing can move you, nothing can shake you. Amen!
Nothing can discourage you dahil yung pananampalataya mo sobrang ng lago, ang lawak, ang taas, ang lalim. Wow! Wala nang makakayanig ng pananampalataya mo sa Panginoon. We pray na magpursige tayo. No? Because kailangan ito ginagawa natin, nagbabasa tayo. The Lord cannot read for us. Siya na nga ang nagsulat, siya pa rin ang babasa. Pandilatan mo yung katabi mo. Sabihin mo, tama yun Diba? Si Lord na nga nagsulat ng Bible. Siya na nga ang nag-inspire sa mga tao para isulat ang Bible. Siya pa rin ang babasa, tayo na yon. Part na natin yon para ma-edify tayo at lumakas tayo, lalo na yung pananampalataya natin. Okay? Pananampalataya sa salita ng Diyos. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita, nagpapasalamat ka na. Amen? Hindi natin nakikita ang Panginoon natin, pero by faith, we know that He loves us. Amen? We know that He cares for us. We know that He's alive. Because the Word of God is the substance. Sinulat na niya yan Amen. I have risen. Sabi niya ganon. Nabuhay siyang muli. Word of God is the substance. And the book, the Bible, this is authored by the Holy Spirit Himself. Siya ang nag-inspire sa mga taong isulat ito. 66 books. This morning, may 5-year-old boy, minemorize niya ang 66 books. Sinabi niya lahat, diretso, lahat yung mga tao nakatingin lang sa kanyang ganon. From Genesis to Revelation. Nag-a-attend dyan ng children's church natin. Amen? Praise God. So when we are exposed to the Word of God, ang resulta niyan, lalalim at lalakas ang ating pananampalataya. And the gift of faith will soon operate sa ating mga buhay. Example lang ng ating gift of faith is this dome. Tingnan mo yung ngalangak yun, tignan nyo yung enjoy na natin. This is a work of faith. Wala naman tayong kakayanan para mag-acquire ng property na kagaya nito. Walang kakayanan upang magtayo ng ganito. Amen? Praise God. But by faith, our bishop, noon Pastor Jonathan, started to pray and believed God. Sabi niya, Lord, if this is your will na mag-acquire kami ng property na to, then, Lord, it is your will. If it's your will, then it is your will. Lord, if it is the vision that you want us to do, Lord, then it is your provision for us. That's all. Nanalig siya sa Panginoon. He prayed. Diba? Tinuruan tayo magbigay by the Word of God. Nag-agree tayo, nag-pray tayo. Wow! We have this now. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Of course, journey yan. Hindi lahat ng pagkakataon madali. Pero sa mga pagkakataon na mahirap, di ba? Kanina inawit natin, in darkness, in the midst of trial, alam natin, our Lord will remain the same. He's the same yesterday, today, and forever. And He's a great provider. Amen? Hindi na yanig yung faith natin. So now we enjoy this place. Mapapamana pa natin to sa mga anak natin, sa mga apo natin. At kung sakasakaling mag-rapture at mawala na tayo dito at merong mga taong nagpaplano na maiwan sa rapture, hindi kayo serious ngayon sa mga salita ng Diyos? When the rapture comes, anytime, kukunin na tayo ng Panginoon. Buhay ka, kukunin ka ng Panginoon. Yung mga patay ng mga kamag-anak natin na born again, kukunin ng Panginoon yun. Ngayon yung mga ibang, tignan ko na lang kung totoo yan, intayin ko yung rapture. So, hindi ka nakasama sa kakaintay mo sa rapture. Ito yung bilin namin sa inyo, you take care of this place. Wala na naman tong utang. You just take care of this place because you know what? People will come to church. Sige, magplano kayong magpaiwan. Di ba? You take care of this, maglinis kayo dito. Kasi dadating yung mga tao, totoo pa lang may Diyos, nanginginig pa sila. Nag-rapture na, nawala na yung mga magulang ko, nawala na yung asawa ko na pinipersecute ko, pinagtatawanan ko.
magdadatingan sila. And you have to pastor them. Kayo po yung magpapastor sa kanila. Okay ba yun? Buti na lang may nag-amen. Praise God. No, joking aside, di ba? Mangyayari po yun. Bilang na ang araw. Look what's happening around us. Wars and rumors of war. Look at the moral decline. Hindi ko na kailangan isa-isahin pa yan. Grabe ang moralidad ngayon, the declination. Those are the signs of the coming back of our Lord. Nakasulat din po yan sa Biblia. Amen. Wow. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. So ito po yun, ano? Nasa gift of faith pa lang ako. The gift of healing. The gift of healing is the miraculous ability to use God's healing power to restore a person who is sick, injured, or suffering when the glory of God comes upon that person. Amen. Kung hindi pa natin time na umuwi sa ating tahanan, hindi pa time na ikaw ay mamatay, then God will heal. Amen. Praise God. And this is the gift of healing. Some people are so gifted with healing. Pag naglayhan sila sa'yo, wow, pinapagaling ng Panginoon. At lahat tayo pwedeng magkaroon yan. Amen? Just believe God and soak in the presence of the Lord. The gift of miracles is being able to perform signs and wonders that give authenticity to God's word and the gospel message. Gifts of miracle. The first time I saw the biggest miracle sa buhay ko, nung bagong born again pa lang ako, my mother-in-law ay in-invite ako sa isang rally sa Araneta Coliseum, siguro 1979 or 1980. So nagpunta ako doon dahil bumait na yung mother-in-law ko dahil na-born again na siya. So naging mag-friends na kami. So sinama niya ako doon, kasama ka. Sumama naman ako. Si Jonathan, hinatid lang kami. Tapos susunduin na daw niya lang kami. So nandun ako sa loob ng Araneta. At doon ay nag-preach na yung pastor. And after the preaching, nag-pray sila for healing. And I saw with my own eyes, yung isang blind boy, about 9 years old, blind both eyes. Sa miracle. Instant nakakita yung bata. And he was running around yung Araneta, yung sa harapan. Siya, running siya, talagang nakakita. And my heart was touched. Sabi ko, Lord, buhay ka talaga. Amen. So that instant, nag-manifest and the gift of the miracle. That's a miracle. And after that, nakita po namin nung nasa Baler tayo, ako iba nakakaalala dito. Nandun tayo, isang bodega doon. That's where we hold church. Mas maliit dito, siguro 1/4 lang nito. And doon, habang nagpipreach na si Bishop J, may dinalang, 19-year-old girl, patay na, dinala nila sa church. Hindi alam ni Bishop J na patay. Kala niya may sakit lang. Pinag-pray. Nabuhay po yun. Dinala sa doctor at meron siyang heartbeat. Amen. That's a miracle. Amen. So it can happen, di ba? Pag yung gift ay nag-ooperate at a certain point, with faith, mangyayari po yun. Amen? Praise God. Kagaya na nangyari sa pamangkin ng ating kapatid. Di ba? Ni Brother Lito. Walang kidney, liit na kidney, pinanganak siya, maliit hanggang lumaki. Lumaki na siya, maliit pa rin yung kidney niya. Buhay na yung kabataang yun. Tama ba, Brother Lito? Palakpakan po natin ang Panginoon. The gift of prophecy is being able to proclaim a message from God. The gift of prophecy is different from the office of the prophet. The gift of prophecy is an inspirational gift. You know what? Last Thursday, this gift operated. Yung mga naririto ng Thursday night, nagkaroon ng gift of prophecy. Karamihan nga kalalakihan yung nabigyan. I think si Bal nabigyan din siya. No? It just came. Nasa an operating gift. And they were so blessed. Yung isa doon sa kalalakihan, umiiyak pa nga siya. Tapos tinamaan siya sa puso niya ng gift na ito, ng prophecy. So you come every Thursday. There's a moving of the Holy Spirit amongst us. Amen? Hindi po sayang na matraffic kayo or magabi kayo. It's 7 to 9.
pinipilit naming matapos ng 9 p.m., 7 p.m. to 9 p.m. Just come and fellowship together and grow in the Spirit of God. Amen! Diba? May nangyayari pag nagsasama-sama tayo at pinoproklama natin ang salita ng Diyos. His miracles can happen during these times. Amen? Praise God. Then the gift, at saka ito po edifying, no? Pag may nag-prophesy sa inyo na parang puro condemnation, hindi galing sa Lord yun. Pag sabi, halika dito, meron akong prophecy para sa'yo, ikaw ay mamamatay, pag namatay ka, pupunta ka sa impyerno, at sa impyerno ay wala ka ng salvation, hindi ka na maliligtas doon. At lahat ng mga kamag-anak mo mamamatay din, pupunta din sila. Imagine yun, bibigyan ka ng, no, it's not edifying. It's not from God. The gift of prophecy is to edify. Bring out the best from that person na sinasabi ng Panginoon sa iyo. Maliwanag po ba? At halimbawa, may lalapit sa iyo, ang sabi ng Diyos, pahiramin mo daw ako ng 100,000 pesos. Yung pala nabalitaan niya na may 100,000 pesos ka. Sabi ng Diyos, pahiramin. Hindi po yun. You have to qualify. I thank you, Lord. Okay? So the gift of prophecy, to edify every believer, no condemnation. The gift of discerning of spirits. This is the ability to determine whether or not a message, a person, or event is truly from God. Pag nakikinig ka, alam mo kung galing sa Diyos. Kung parang nakikinig ka, tapos nako-confuse ka, parati mong i-check sa salita ng Diyos. Sinabi ba yan sa Bible? Parati kang mag-check kung galing yan sa Bible o hindi. Okay? So, yun po yung nadi-discern natin. Minsan sa gathering, di ba, maraming tao nag-gather, may mga nagsasabi, di ba, ang galing-galing mag-preach, pero nung hinikayat niya yung mga tao to worship idols, hindi galing sa Lord yun. Dahil ang mga idols ay isang karumal-dumal na gawain sa harapan ng Diyos. Amen. Ayaw ng Panginoon yung sasamba tayo sa Diyos-Diyusan. And then here comes a preacher, sabi niya, okay lang na sumamba kayo sa mga Diyos-Diyusan. Ito yung ating touch of faith. No? Ito yung ating pangahawakan sa ating pananampalataya. Hindi mo na kailangan ng mga Diyos-Diyusan to have faith in God. God is supernatural. God is spirit. And we have to worship Him in spirit and in truth. Amen. Amen. Hindi mo na kailangan magpunas or humawak or sumamba o magtiwala sa mga bagay na yan. Yung mga bagay na yan, ililigtas mo sa mga kalamidad. Dapat siyang nagliligtas sa iyo. Pero kung ikaw ang magliligtas sa mga bagay na wag masunog, wag mabaha, dala-dala mo yung mga bagay na yan, nililigtas mo, ano ba yan? Dapat tayo ang nililigtas ng Panginoon. So this is a spirit of truth that comes to us when you read the Word of God. Amen. Huwag kayong magagalit kung may mga idol worshippers dito, but this is the time. You are free in the name of Jesus. God has set you free from worshiping all these things. Amen. Madidiscern natin yan. Diba? Hindi mo alam saan nanggaling ang mga bagay na yan. Kung kanino dinedicate yan, who knows? We don't know. Kaya minsan sa bahay natin, puro kamalasan, di ba? May mga nagpaparamdam-ramdam pa sa bahay mo, parating may away. Eh, paano nag-aalaga ka doon ng kung ano-ano? Nilalagyan mo pa ng candy, nilalagyan mo pa ng flowers, sinisindihan pa ng kandila, tapos yung kandila mo, plastic din. Yung kandila mo, hindi naman totoong kandila din, di ba? So, pare-pareho na lang sila. Okay? So we have to get rid of this. And the gift of discerning of spirits will come to us. The gift of tongues, number 8, is the ability to speak in prayers from your spirit by the Spirit of God. Alam po natin na tayo bilang tao ay tatlong bahagi din tayo. Tama po ba? Tayo ay nakatira lamang dito sa inyong katawan, sa ating katawan. Hawakan mo nga yung katawan mo. Andiyan pa ba? Yan. Yung katawan na nagugutom pagdating alas 12. Krok. Tagal naman mag-preach si Pastora. Overtime na yan. Nagugutom na ako. Meron nang nag-a-alarm sa tiyan ko. Katawan yun eh. Okay? And then we have a soul. Ito yung emotions natin. Dito tayo tumatawa. Dito tayo umiiyak.
But most important, meron tayong spirit, the human spirit. Ang human spirit natin ay nawala ng ugnayan sa Panginoon nung nagkasala ang ating unang magulang. So yun ang namatay sa atin. Yung hindi naman namatay, nawala ng kaugnayan sa Diyos. Almost dead na rin yun, di ba? So ang naiwan lang sa atin, the soul, yung ating pag-iisip, at yung ating katawan. Yung katawan, namamatay din yan. Tama po ba? Subalit yung ating human spirit ay hindi rin pinabayaan ng Panginoon. Mahal tayo, tiniibig tayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So yung human spirit na yon, kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo sa gift of God para sa atin, lahat tayo nagkasala, walang hindi nagkasala. Subalit ang sabi ng Panginoon, I have a gift of life, a gift of forgiveness. Amen? Binigyan tayo ng kapatawaran. And the gift of His Son, Jesus Christ, na namatay na. Siya na nagbayad ng lahat ng ating kasalanan. Nang sa ganon tayo ay makalaya mula sa mga kasalanan na namana-mana pa natin mula sa ating unang magulang. So kung nagawa po natin yon, pag na-realize natin yon, then our spirit is born again, nabubuhay. Pinapanganak na muli. Hallelujah! You have a brand new spirit inside you. Pag na-realize mo ang ginawa ni Jesus Christ para sa'yo. Okay? So, ang spirit mo ngayon ay may prayer language. Siya ang nakikipag-ugnayan diretso sa Panginoon. And this is the gift of tongues, your prayer language. Amen. At ang language na to, hindi na uubusan. Ang language na to, hindi na iintindihan ng demonyo. Kahit pray ka ng pray, kasi pag Tagalog ka nag-pray, naiintindihan niya, wala kang bigas, ha? Sige, talagang nakawin ko na lahat ng pagkain mo, di ba? Papasakitan ka niya. Pero when you pray in tongues, dire-diretso yun. Okay, some of you, meron kayong gift of tongues, kaya hindi nyo na ginagamit. I don't know for what reason. Dati nabaptize na kayo in the Holy Spirit, kalimutan nyo na yung prayer in tongues. Some of you na wala pa, i-desire nyo yan at gamitin niyo. Kailangan natin yan in these last days. Amen. The prayer of tongues is a direct access to the throne of God. Ito yung hot code natin sa Panginoon. Hot number natin sa Lord yan. Amen. Praise God. So kung wala ka niyan, desire mo na magkaroon ka when you pray in the Spirit. Hula masikian, doria lama sakaya lama siya. Oria lama sikindia lama siya kalamasarendo. Oy ay 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 lama sakaya lama siya bere 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 bere. Oria lama sikandaya lama siya kandaya ria lama seya yandaya ria lama so. Your spirit is praying to God. Bisan di mo alam na nanangis na yung spirito mo. We have to do this. We have to pray in the Spirit. Yung ibang tao, pinagtatawanan yan. That is okay. But you will benefit if you pray in the Spirit. Pag natin kalimutan yan. Kahit saan, pwede kang mag-pray in the Spirit. Amen. Thank you, Jesus. This is your hotline to heaven. This is your prayer language. Corporately, we pray, may nangyayari po doon. 2 Thursdays ago, we prayed for our nation. Diba? Kaming mga pastors, we came together bago mag-Thursday midweek service, which we usually do. Okay, nagpipray kami at nagkaroon kami ng report na during that time, nagpapalista na sila ng mga magre-rebelde or sasali sa coup among our police force. Very valuable source. Underground, nagpapalista na. So, naging reaction namin is just to pray. Di kami natakot. We stood on the Word of God. We stood on the mercy of God. We just prayed, hula mashikare, sabay-sabay kami. Ang ingay nga eh. Nalito yung kaaway. Bugbog sarado siya doon sa prayer na yon. Kasi ang kanilang target yung gabi na yon. Sorry, mas malakas ang ating Panginoon. Hallelujah!
So kung meron kayong mga issue sa buhay nyo, parang ang bigat, hindi nyo kaya, pray in the Spirit. Amen. Pray in the Spirit. Huwag nyo ikahiyayan, huwag nyo itago yan. Siyempre, pag nandun kayo sa traffic, hindi naman pwedeng malakas yan. Kasi baka magulantang sila. Di ba? Anong ginagawa nito? Baka nasira ng ulo dahil sa traffic. But you know what? Parati ko itong ini-istorya. Meron tayo isang kapatiran nun, sumakay siya sa FX, sa likod siya nakasakay. At pagkatapos may sumakay na malalaking lalaki. Yung isa nandun sa may harap, tas dalawa sa likod niya. Tas kinabahan siya. Kasi mango-hold up nga. So ang ginawa niya, nung pag-akyat na, nagpe-pray na siya. Pag nilakasan daw niya, hulamasikan daya, lalamas, tumingin daw yung hold uppers, kaya sa bumaba. Kaliit-liit. Kaliit-liit niya. Di ba? Hulamasikan daya. Nagtingin na daw yung hold upper, tapos bumaba na ng FX. Hindi sila na-hold up. Palakpakan natin ang Panginoon. Gulatan lang yan di ba? Akala siguro ng kaaway, mahihiya kang ilabas ang sword of the Spirit. Di ba? Prayer of the Spirit. Hindi sila naka-hold up. Ewan ko kung na-born again pa yung mga hold upper niya. Sana na-born again na sila. Amen. Praise us. It's ability. No? The God gives us in prayers from your spirit by the Spirit of God. Imagine yung spirit mo and the Spirit of God nagko-connect. You know, the enemy, para sabihin, huwag ka na niya mag-pray ng ganyan. Lalo kang mag-pray. Amen. Times na you're feeling down, pray. Ask the Holy Spirit to, Lord, give me the prayer. Okay? So the next is the gift of interpreting tongues. This is the ability to translate the tongues speaking and communicate it back to others in your own language. For example, pag corporate tayo naririto, tapos meron lang isang nag-tongues, kapag ako kanina, it may be interpreted. Amen. Ang prayer ko kanina ay, mabuksan ang ating puso, ang ating pag-iisip sa nais gawin ng Holy Spirit sa ating buhay. Na hindi lang natin ito mapakinggan, but we go on reading the scriptures about the Holy Spirit. Read the book of Acts. Acts, 28 chapters lang naman yun. At least read a chapter a day of the book of Acts. Kilala pa natin ang this power, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na kailangan natin sa mga huling araw na ito. So, tongues is interpreted. Okay? Pero halimbawa, kung nasa corporate prayer kayo, like nung ginagawa namin, mga pastor, we just pray. Alam naman namin yun Alam natin yung corporate prayer, no need for interpretation. No, pag nandun lang kayo sa isang lugar. But in a service like this, congregational like this, we can interpret. Okay? Ngayon, kung solo ninyo, you can pray in understanding and pray in the Spirit. I usually do praying in the Spirit. At yung praying in the Spirit, hindi kayo maubusan dun ng lengguwahe. Kasi pag nag-pray kayo sa Tagalog, siguro mga 2,000 words, mangangapa ka na. Wala ka nang masasabi. Di ba? Titigil ka, di ba? Lord, pagpalain mo yan. Tapos, ano ba bang sasabihin ko? Wala na akong masabi. Pero when you pray in the Spirit, tuloy-tuloy yun. Parang factory of prayer nang gagaling sa spirit mo. Sabi ng Bible, your spirit lies here sa tiyan natin. In your belly comes forth the living waters. Amen. So, pag nag-pray ka, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yun. Hindi ka minsan mapigilan. Diba? Tuloy-tuloy pa rin yun. But we can stop and we can start. Meron naman tayo. We are our own prophet. Amen? Hindi pwedeng, nagwawala na yan, hindi na mapipigilan niya ng sarili niya. Amen! But it's so glorious to be praying in the Spirit. Amen. Praise God. So the interpretation of tongues so that's the last gift, the interpretation of tongues. In case of public prophetic utterance, there's a need for interpretation. The person himself can interpret or somebody else in the congregation. Maliwanag po ba? So God calls us to obediently serve Him, and He will equip us with the gifts of the Spirit. We need to accomplish the task He has called us to do. So pag may pinapagawa sa atin ng Panginoon, siya na rin ang nagbibigay ng tulong sa atin.
Amen. So kung tatanggapin natin ang tulong na yan, malaki po ang igakaginhawa ng ating buhay, malaki ang pagbabago ng ating buhay dahil makikilala natin ang layunin ng Diyos para sa atin. Hindi lang tayo parang floating. Kung saan ang uso, nandun tayo. Minsan malungkot ka, minsan masaya ka, wala kang meaning sa buhay mo. But when you get in touch with the Holy Spirit, then God will put things in order sa ating buhay. Di ba kanais-nais po yun? Amen. So maganda pong ma-introduce tayo sa mga gawain and the gifts of the Spirit. If we focus on serving God, then the gifts come. Pag alam ng Diyos na gusto natin siyang paglingkuran, then His gifts will come. Kasi kailangan susugan tayo ng Diyos. Tama po ba? Pero wala ka namang kagana-ganang maglingkod sa Diyos. Minsan Sunday, ayaw pang pumunta dito. Kasi naaantok ako eh. 10:30, pagising pa lang ako niyan eh. Diba? So wala akong gana magpunta. Lalagnatin pa yata ako. Lahat ng problema, iniisip mo, imbis na magpunta ka sa church. Hindi kayo yon, sa iba yon. Ganun sila, di ba? Parang walang kagana-gana. Then, the gifts of the Spirit, parang mahirapan ding mag-ooperate sa buhay natin. Although nandyan sila, nandyan ang gifts na yan, pero hindi natin na-enjoy ang gifts na yan. Amen? So we need to focus on serving God and the gifts will come. So do you see a need in our church? May nakikita ba kayong need sa church natin? We need more cell leaders. Kailangan natin ng cell leaders sa church na to. At kayo yon. Amen. Medyo nagtatago ka pa. Bago nga lang ako dito, sa leader na agad. Wala dinala ka na ng Lord dito. Absent na ako. Sayang naman. No? Sayang naman yung ibibigay sa'yo ng Panginoon. Di po ba? Ang ating goal is to make every believer a leader of leaders. Ngayong nananampalataya na tayo sa Panginoon, yung next step niya is for us to become a leader. Ang ibig sabihin ng leader, mangangalaga ka ng iba. Hindi lang yung sarili mo yung pangangalagaan mo. Diba? For some of you, nandun na tayo sa proseso. I pray that we desire to be used of God in His kingdom. Amen. Our church needs. Kung tatanungin niyo sa amin, anong kailangan ng church natin? Meron na tayong lugar. Naka-aircon pa tayo. Praise God. Diba? Kailangan na lang natin ng cell leaders na mangangalaga at least ng 12 tao. Kung ikaw ay lalaki, mangangalaga ka ng 12 kalalakihan. Kung ikaw ngayon ay kasama na sa cell, meron kang cell leader, yung cell leader mo ay i-raise up ka to become a cell leader yourself. I-equip ka, tutulungan ka, ititrain ka, hindi ka naman pababayaan. Maliwanag po ba? So yung need, yun po ang need ng church natin. Anong need ng church natin? Parang mahina, cell leaders. Yung darkness nga, dami-daming leaders eh. Hindi pa yun sa mabuti, di ba? Tayo, we have to rise up, even in these days. Discernment, wag mong iwasan yan. As soon as you respond to this, the better for you. So kailangan natin more pa, mga 400 cell leaders or more. Para sa, ewan ko lang, Ate Weng, ilang cell leaders ang kailangan ninyo? Siguro mga 400 plus. Yung kailangan na cell leaders sa 1030 family pa lang yan. Amen? Then you train and do what you can to meet the need. Sa ating sarili, magkaroon tayong initiative na sikapin natin, ma-meet ang need na to. God's command is God's enablement. If God commanded us to witness, to love the unlovely, disciple new believers, then we do it, di ba? Kung sabi ng Panginoon, mag-witness ka sa mga friends mo, mag-invite ka ng mga friends mo. Yeah. Because you love them, you care for them. Let them hear the word, the uncompromised word of the living God. Kahit ayaw pumunta, no? Kidnapin mo na, dalhin mo sa church. Na sa ganon ay madapuan siya ng banal na espiritu. To love the unlovely, to disciple new believers. Yan ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Then He will enable us to do it. Okay? He commands all Christians to share the gospel and others grow spiritually. Amen?
Yun ang command. Alam nyo, nung Friday, nandun po kami sa SM Marikina. At nag-grocery kami. So, nauna kami ni Justice. Nandun kami sa waiting ground sa baba. And we were seated, iniintay namin sila Joshua. Ang tagal nila. So, nandun kami. Si Justice, may kinausap na mama sa may likod namin. Sabi niya, anong pangalan mo? So, sumagot naman, ewan ko kung nandito siya. Sabi niya, Nap. Ilan anak mo? Saan sila? Sumasagot naman yung mama. Diba? Ba't ang tagal nila? Sinong iniintay mo? Yan, ba't ang tagal nila? Ganyan. So, nagkaroon sila ng conversation, nakikinig lang po ako. I was amazed. Tapos sinabi ni Justice, punta ka sa church namin. Nag-invite sa church niya. Sabi niya gano'n. Tapos sabi, saan ba yung church mo? Cubao. Sinabi ko na lang yung address. Buti na lang meron akong maliit na card na later pinabigay ko kay Joshua sa mama. Pero he engaged in conversation. Na-amaze yung mama, a 5-year-old boy, na ini-invite siya sa church. Sabi ko, siguro umattend to ng back to church. Nag-invite. He invited that man. And you know, the man was tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa siya talaga. Hindi niya sukat akalain yung maliit na bata, imbitahin siya sa church. Sabi, church? Church. Sabi niya gano'n. So, kung maliit na bata magagawa yon, tayo pa kaya? That's a big lesson to me too. Kasi iniintay na, wala kaming ginagawa doon. Siya nag-open ng conversation doon sa mama. And because maliit siya, sumasagot naman yung mama. It's a blessing. Amen. So kung bawat isa sa atin gagawin yon, ang kaharian ng Diyos ay mahihitik na mga tao nagmamahal sa ating Panginoon. Amen? Praise God. So, to wrap this up, the ministries of the Holy Spirit is to glorify Jesus Christ. Kung nai-inlove tayo sa Panginoon Kristo, alam natin there's some working of the Holy Spirit sa ating mga puso. He forms the body of Christ. Bibigyan tayo ng unity in one mind, one vision, one heart. He energizes believers. Pinapalakas tayo ng banal na spirito. Kaya tingnan yung mga seniors natin dito, kaming mga seniors ay pinapalakas ng Panginoon. Amen! Diba? Kasi pag nasa church ka, dapat energize ka ng Holy Spirit. Kung hindi ka energized, ask Him to strengthen you. Hindi parati tayong nalulugos sa problema. Nalulubog tayo sa problema. We have to rise up from these things. Okay? We can drink from Him. Okay? He imparts love. I love this. No? The Holy Spirit is the author of love. No? 1 Corinthians 13, total katapos-tapos lang naman ng February. Nandito yung love chapter ng 1 Corinthians 13. Ang sabi po dito, though I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I become sounding brass or clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned but have not love, it profits me nothing. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Amen. Sinulat siya ng banal na Espiritu para sa bawat isa sa atin. We can love our spouses better, our children better, our relatives, our friends, even our enemies. Amen. We can pray for them and love them in the Lord. So the Holy Spirit speaks mysteries in tongues. Na-discuss natin yan. He interprets the tongues. He edifies. Pinapalakas tayo by prophecy. He edifies believers in tongues. And He gives gifts to the believers. Hindi siya nauubusan ng mga gifts para sa atin. Amen. So there are so many questions about the Holy Spirit. I want to share some of this to you. Baka may maengkwentro kayo na habang you're so filled with the Holy Spirit, gagamit naman siya ng mga tao to discourage you. Tinatanong nila, are gifts permanent or temporary? Of course, permanent po ang mga gifts ng Panginoon. Amen. If you receive it as a personal gift, sa'yo na yun eh. Binigay na sa'yo na yun.
Anong Holy Spirit, hindi siya pabawi-bawi. Basahin, akin na yung sing-sing ko. Di ba, binigay mo sa akin, nag-propose ka, hindi, binabawi ko na. Hindi ganon ang banal na Espiritu. Amen. Are gifts exercised at will? Pwede yung bang umpisahan ng yes, magagawa po natin yan. Amen. Can gifts be neglected in use? Yes, nakakalimutan nating gamitin. So mula ngayon, buksan nyo na yung mga baul ninyo, kunin nyo na yung mga gifts of the Holy Spirit, exercise natin ang mga gifts na yan, especially yung prayers natin in tongues. When should the gifts be used? Kailan natin ito gagamitin? Pag kailangan. Pag may sakit, then you pray for the sick. Amen? Praise God. When needed. How can they be received? Paano namin ito matatanggap? By faith and by prayer. Natanggap natin to sa pamamagitan ng pananampalataya. You read about it, 1 Corinthians 12, sabi niya, Lord, akin din yan, Panginoon. Nais ko ang mga bagay niyan sa aking buhay. Do we need the gifts today? Yes, very much. Kailangan po natin to. Amen. And it is the same reason as the others of old needed them. So John 10:10, sinabi doon meron tayong kalaban. The thief came to steal, to kill, and to destroy. Tama po ba? Sabi niya yun eh. Nung kalaban natin sa atin sa Diablo, he came to steal, magnakaw, magwasak at pumatay. But Jesus said, I came to give you life and life in abundance. And we need the gifts of the Holy Spirit. Ina-define na tayo by the gifts of the Holy Spirit. Can we choose which gifts we need today? Yes. Kung anong pangangailangan natin, magagamit po natin ang mga gifts na yan. Our gifts to continue throughout this age. Marami nagsasabi, wala nang gifts of the Holy Spirit. Lalo na pag nakausap niyo yung mga Baptist, kapatid rin natin sila, except hindi sila nagmo-move in the power of the Holy Spirit. Eh wala na yan. Nung umalis si Jesus, wala na rin. Sabi ko, sino kaya nagsabi sa kanila noon? Pero alam ko na kung sino. Diba? Ang kaaway. Diba? So, nung umalis ang Panginoon, sabi niya, papababa ko ang banal na Espiritu. Diba? Yes, they're here. Hindi mawawala yun. Amen? Praise God. They will continue throughout this age. At sabi po sa Acts chapter 1 verse 4, and I will end here. Acts chapter 1 verse 4 to 8. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and in the end of the earth. We shall receive the power of the Holy Spirit. And the Word of God does not change. Amen? Kung anong sinabi niya noon, nangyayari pa rin yan sa mga panahon natin.